Legendary snake hunter ng Bataan, patay matapos matuklaw ng hinuli niyang Philippine Cobra. Isang snake hunter pa ang nasawi naman sa Davao del Sur matapos itong atakihin ng isang king cobra o banakon. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang iba't ibang mga naging fatal encounter ng ilan nating mga kababayan sa mga makamandag at delikadong mga ahas. Dito yan sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Royce and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Noong January 2026, last month lang ito, sa bayan ng Malalag, Davao del Sur, sa gitna ng ating modernong teknolohiya, ang panganib mula sa kalikasan ay nananatili pa ring banta para sa atin. Si Dennis Sapine, isang 41 years old na lalaki, ay naging biktima ng isang uri ng ahas na itinuturing na King of Snakes dahil nga sa kanyang kamandag. Ito ang King Cobra o sa lokal na tawag na mga taga Mindanao ay banakon. Bakit nga ba napakadelikado ng banakon kumpara sa ordinaryong mga cobra? Sa ating pagsasaliksik, ang King Cobra o Ophiopagus hana ay hindi lang basta mas malaki. Ito ay mas matalino at mas agresibo. Habang ang Philippine Cobra ay madalas na nambubuga o nandudura ng kanyang kamandag, ang King Cobra ay tinatawag na injectors. Dahil sa laki ng kanilang venom glands, kaya nilang mag-inject ng bulto-bultong kamandag sa isang kagat pa lamang. Sapat ang dami ng venom na ito para makapagpatumba ng isang matandang elepante sa loob lamang ng isang oras. Paano pa kung ang matutuklaw nito ay isang tao? Kaya naman si Dennis Sapine, na kilala rin sa kanilang komunidad sa Upper New Baclayon bilang isang taong may kakayahan na manghuli at magpaamo ng mga ahas. Pero nung araw na yon, ang kanyang kasanayan ay hindi naging sapat. Ang insidenteng ito ay nag-trigger ng isang malawakang babala mula sa DENR Davao. Ayon sa mga eksperto, tuwing simula ng taon, lalo daw lumalabas ang mga banakon dahil sa tinatawag na mating season. Sila ay nagiging mas territorial at mas madaling mairita sa presensya ng tao. Dahil sa isang trahedya ng pagkamatay ni Sapines, ito ay muling nagbukas sa diskusyon tungkol sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Maraming residente nagtatanong, paano mo daw susundin ang batas na nagbabawal pumatay ng makamandag na ahas kung ang buhay naman ng tao ang nakataya? Ang kaso ni Dennis Sapine ay isang malungkot na paalala ng edukasyon tungkol sa snake behavior ay kasing importante ng paghingi ng tulong sa mga otoridad. Sa lalawigan ng Bataan, walang hindi nakakakilala kay Eliezer Boyong de Jesus. Siyang tinatawag na Snake King o ang Hunter of the North. Kapag may cobra sa loob ng kisame o may dambuhalang sawa na kumakain ng mga alagang hayop sa kanilang lugar, si Boyong ang unang takbuhan ng mga opisyales at mga residente. Sa loob ng maraming taon, naging parang laro na lamang para sa kanya ang paghuli sa mga makamandag na mga ahas na ito. Sa mga mata ng marami, tila nga ba immune siya o wala na siyang takot kahit pa ubod ito ng panganib. Ang Philippine Cobra o Naja philippinensis ay tinuturing na isa sa pinakamakamandag at pinakanakamamatay na cobra sa buong mundo dahil sa kakaibang uri ng kamandag nito. Hindi katulad ng ibang ahas na ang venom ay unti-unting tumutunaw sa laman ng tao. Ang kamandag ng Philippine Cobra ay isang pure neurotoxin. Inaatake nito ang iyong nervous system at pinuputol ang komunikasyon ng iyong utak sa iyong buong katawan. Sa loob lamang ng 30 minuto, ang isang malusog na tao ay maaaring makaranas ng respiratory failure at tuluyang mamatay. Isang araw, habang naghahuntingan ng isang makamandag na ahas, etong si Boyong na talaga namang nakasanayan na niya. Isang mabilis na tuklaw ang hindi niya naiwasan mula sa Philippine Cobra. Mabilis na kumalat ang kamandag ng ahas sa kanyang katawan
Kaya naman kahit nilapatan pa ng first aid ang lalaking ito, pagkalipas lamang ng halos 1 oras, tuluyan nang bumigay ang katawan nito at tuluyan na nga siyang namatay. Sinasabing ang pagiging kampante ang naging mitya ng kanyang buhay. Ang trahedya ni Boyong De Jesus ay nagsilbing isang mapait na paalala sa buong Central Luzon. Kahit gaano ka pa kagaling o ka-eksperto sa paghuli ng makamandag na ahas, kapag isang beses ka lang natsyempohan at minalas, ang ahas na ito ang siguradong pagsisisihan mo. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang naging balita. Ito ay naging aral na kahit pala ang pinaka-eksperto ay dapat rumispeto at dumistansya dahil sa bilis ng isang Philippine Cobra. Noong December 19, 2023, sa Antiquera, Bohol, si Julio Aleria, 48 years old, ay payapang nagdadrive ng kanyang motorsiklo bandang 1:00 ng madaling araw nang biglang humarang sa kanyang daraanan ang isang 3 metrong reticulated python o sa kanila ay tinatawag na baksan. Sa puntong ito, kailangan maunawaan ng ating mga viewers ang pagkakaiba ng isang python sa isang cobra. Ang python ay hindi makamandag, ngunit sila ay tinatawag na constrictors. Ang kanilang diskarte ay hindi ang pag-inject ng kamandag, kundi ang pagdurog sa buto at sa katawan ng kanilang mga prey. Sa oras na lingkisin ka ng isang baksan o ng isang sawa, sa tuwing ikaw ay manlalaban o kikilos, mas lalong ihigpitan ng ahas ang kanyang pagkakalingkis hanggang sa tuluyan ka nang hindi makahinga. Sa gitna nga ng madilim na kalsada, kinagat ng ahas ang kamay at braso ni Julio bago ito mabilis na pumulupot sa kanyang bewang. Nararamdaman na ni Julio ang unti-unting paghinto ng daloy ng dugo sa buo niyang katawan. Sa ganitong sitwasyon, karamihan siguro sa atin ay susuko na o mawawala na ng malay. Pero ibahin mo ang lalaking ito. Sa gitna ng matinding sakit, isang paraan ang kanyang naisip na gawin. Mabilis niyang hinawakan sa ulo ang ahas at buong puwersang kinagat ang leeg ng nasabing reticulated python. Sa loob ng halos 10 minuto, nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawa. Kinagat ni Julio ng paulit-ulit ang sawa para pilitin itong bumitaw sa pagkakalingkis sa kanyang katawan. Ayon sa kanyang salaysay, hindi siya huminto hanggang sa maramdaman niyang lumuwag na nga ang pagkakalingkis nito. Dahil dito ay nagawa niyang mapatay ang reticulated python. Agad namang humingi ng saklolo si Julio sa pinakamalapit na kabahayan bago pa siya naitakbo sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital. Ang Pilipinas ay tahanan ng mga kahanga-hangang nilalang, kabilang na ang mga ahas, at ang susi sa ligtas na pamumuhay ay ang balanse sa pagitan ng pag-iingat at pag-unawa. Huwag nating hintayin na tayo ay matuklaw bago tayo matuto. Manatili tayong maging mapagmatsyag, manatiling ligtas dahil sa mundo ng mga silent killers, ang impormasyon ang iyong magiging sandata. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. Like mo na rin ang video na ito bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.